Oo nga. Pastor hallelujah. Dong. Oho. Akala ko sila na ang mag-RLT. Oo nga, oo nga, oo nga. Nakahalata ka ba? Oo nga. Oh, na-miss din nila ang daily life sharing. Oo, talaga Amen. naman. Praise the Lord. Oh, yes. Magandang hapon po o magandang panahon sa inyong lahat, mga kaabangers. At Yes. syempre, magandang panahon sa iyo, Pastor May. Amen. Talagang maganda ang panahon pag palagi kitang kasama. Ayun, talaga Wala naman. ka sa mga kalapati mo. yeah. Huwag kang mag-alala, Pastora. Ano ba? Kasi ibabato siya ng talisay. Ay, tingnan mo yan ang sinasabi ko eh. Sabi ni Jonalyn, Team Blue. Team At Blue. least hindi Team Bog. Ayan. Okay, syempre, Pastora, talaga naman yung BBLT natin. Grabe, no? Oo nga po. Oo, pag si Kristo talaga itinaas, tama ang Colossians 3 verse 4. Pag tinaas, verse 3 and 4, pag tinaas mo siya, itataas ka rin kasama niya. Amen. At makakahati ka sa karangalang tinanggap niya. Amen. Oo, wala na, hindi mo na kailangan itaas ang bangko mo. Taas mo lang si Kristo Jesus na iyong Panginoon, Amen. na ating Panginoon. Pag tinaas mo yan, itataas ka rin kasama niya. Amen. Sabi ng Romans 8:11. Alam mo ba, Pastor Dong, itong daily life sharing na ito, Ah. talagang ibinigay ng Panginoon sa atin sa tamang panahon. Ayan. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon when Jesus steps in, miracle happen. Yun. Ito naman ang nangyari kay Ate Zali at kay Kuya Samuel. Si Jesus dumating na sa buhay nila. Aha. Pero when daily life sharing comes to their life, nakikita lang natin sila dati nagko-comment sa cellphone. Yes. Imaginein mo ngayon kasama natin. Hallelujah. Kaya mga komentarista. Kasama natin naglilingkod. Ito yung mga komentarista nun. Ito yung mga matitinding mag-comment. Oo. Ibalik kaya natin sila sandali. Oo nga. Oo nga po. Ibalik yan nga eh. natin. Papasukin natin sila. Papasukin natin Oo, dito. halika kayo dito. Iyan, Ayan. unahin natin si Kuya Samuel. Yan, Kuya Samuel, gaano ka na ba katagal na nakikinig ng daily life sharing? Simula po ng pandemic, October 2020. Ayan. Hanggang ngayon po. Ang tagal na pala? Opo. October 2020? Wow! Na-share lang po ako ng link. Mhm. And then pag pindot ko, kasi po ang kulit-kulit, laging araw-araw meron akong link. Oh, so ibig sabihin maganda ang nangungulit. Oo. Tama po. Ayan, na-share lang po ako ng aking kumare. Si Weng Molera. Oh. Ayan, nung nakulitan na ako, napindot ko, at lumabas po, ang mga kayo. Anong ang mga kayo, ha? Bakit? Ano Ang sinasabi? mga real life talk host. Alam niyo pong marites ang ano ko. Kaya nakimarites din ako sa daily life sharing. Ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo sa pamamagitan ng daily life sharing? Simula po nang ako ay naging focus at nakinig sa daily life sharing, nakita ko yung mga buhay-buhay ng mga tao at yung pagbabago nila sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen. At nakita ko rin yung direction para sa aming mag-asawa. Oh. Yung aking asawa po, never na makakasama ko yan about sa gawain ng Panginoon. Talaga? Pero ngayon, kasama ko na naglilingkod. Yan. Bakit dati ba? Nasaan ka ba? Dati po, ako po ay isang OFW, seaman, pero wala pong medyo direction ng buhay, on and off. Sa presensya ng Panginoon, ang asawa ko din, wala rin. Walang nag-guide. Pero sa pamamagitan ng daily life sharing, dito nakita namin na ang direction na ginawa ng Panginoon para sa aming buhay, sa aming pamilya, ay himala na po itong nangyaring ito. Amen. Talaga Wow. naman. Sa madalit sabi, ilang taon po kayo na naging OFW? 28 years in total. Grabe, tagal. At kailan mo lang nakasama ang misis mo? Noon lang pong 2020. Yan! Okay, gwapo ni Samuel. Hindi iniwanan ni Salve. Ayan na, pumapalakpak siya. At
hindi ka na nga iniiwanan. Yan, mga ka-daily life sharing. Nung dumating ang programa sa inyong mga buhay, anong ginawa ng Panginoon? Gumawa yung when Yan. Jesus step in. Yan, sabi niya, mahal, ayusin mo. O ba? Ano yan, nananakot pa rin. Ang saya ng tawa ni Pastor Marivic, pati si Dr. May napapalakpak. Hindi, alam mo, sa observation ko, hindi ito sinasadya nila pero naging masaya sila Yan, totoo yung po. saya nila na wala pong kapantay na pera na pwedeng pang, yung pantapal. Kasi hindi siya pretend. Hindi siya, talagang genuine. Kaya ako tuntua sa mag-asawang ito. Oo nga po. Sobrang mahal nila ang Panginoon when Jesus step in. Yan, miracle. Oo, happens. miracle Yan, happens. when daily life sharing. Oo. Yan. Ayun, si Bishop Joey Lapitan. Oh, nagkalapitan sila, Nagkalapit. Bishop. Ay, Ang galing naman ang dating mo, Bishop. Bishop, nakikiramay kami sa iyong kapatid, Opo, yan. Oo. Talaga naman, Pastor Dong, Ah. isipin mo yung malayo ay nagkalapit. Ang O, yan. ginagawa ng Panginoon talagang doon sa programa natin sa daily life sharing, yung mga malalayo ay pinagtatabi-tabi, pinaglalapit-lapit. Yes. At ngayon ay magkasamang naglilingkod. Hallelujah, grabe. Pagwapo ng pagwapo si Samuel. Oo. Ngayon, i-enjoy natin na kasama si Samuel. Yun? Dahil bukas, babalik siya sa cellphone. Oo. Alam mo bakit? Maput- nasa Amerika na siya nun Oo, hindi natin alam no? Anytime Oo, kaya mga kaabangers, samantalahin natin, Yan. Oo, kaya shout out din kay Pastor Orlito Barantes. Wow. Sabi niya, when the Lord step in. Wow, hallelujah. Miracle happens. Miracle Isulat nyo nga yan sa comment box. When the Lord step in, miracle happen. Yan. Yes. Sige nga, ikaw naman din, Ate Zali, kailan po ba kayo nagsimula sa daily life sharing? Well, ang daily life sharing po sa pagkakaalam ko, nag-start po siya ng March 2020. At ako po ay unang araw po ng daily life sharing. Hindi pa po siya real life talk. Siya po ay pagtuturo ni Pastor Dong about, nag-start po siya ng series ng Holy Spirit. At ako po ay in-invite ng cousin ko na si Dr. May Kiachon. Sa unang, matigas po talaga ako. Matigas? Mukhang wala naman akong dyan, aantukin ako. Yan. Pinalipas ko pa ang 1 linggo. At kinulit din po ako. Ayun. Oo, mainam din pala yung may nangungulit. Mainam din pala. Dahil nakulitan ako sa cousin ko, sabi ko, subukan ko nga, bakit kaya niya ako kinukulit? Ano kaya ang meron dito? Yun. Tamang-tama po. Pagbukas ko, ang sabi hindi ko malilimutan yung line na to na sinabi ni Pastor Dong. Nagbabasa ka ng Biblia. Ang dami mong alam na Bible verse. Ang tanong, nakikita ba sa buhay mo ang mga Bible verses? Ayun, matin. Hindi no. Nahit ako, Pastor. Talaga. Nakikinig ka lang pala. Nakikinig. O tapos? Nahit ako. Ako pa talaga, baka naman to si Ate May ay kunikwento ako. Parang ako naman talaga ang natawaan agad. Napagbintangan pa. Marami nang bibintang sa atin dito Sige nga, huli kayo. Oo nga. Sige pa. Yon, kaya mula nun sabi ko, na-realize ko, oo nga no, matagal na rin naman kasi akong Kristiyano. Nung bago ko po nakilala ang daily life sharing, I have been Christian for 14 years. Bigla ko tuloy na-realize at parang eye-opener siya sa akin na, oo nga no, salitang Kristiyano lang pala ako, pero yung pagiging Kristiyano ko pala, hindi nakikita sa buhay ko. Kaya simula nun, parang pinanabikan ko na, parang dose of vitamin na sa akin ang daily life sharing Kaya nag-open na rin ako ng notes, nagbabasa na rin ako, tinitingnan ko na rin yung mga verses na binibigay ni Pastor Dong hanggang na in love na ako. Amen. Yan.
Ayan, hanggang na-inlove na. Ngayon, di ba, kasama na natin na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Sabi ni Dr. May, hindi ka naman halatang nagsisisi kasin dahil pinagpala tayo. Hindi halata. Salamat po sa inyong dalawa. Yes, Yan, sige, salamat. ipagpatuloy nyo na, mga anak, yung ginagawa ninyo sa labas. Amen. Salamat ng maraming. At sabi ni Sister Jonalyn Cao Ninyalga ng California, di ba? Ano po? Ang sabi dito ay ang bilis tumakbo. Ang sabi niya, nag-invite din sa kanya yung cousin niya, si Kathy Uy. Oo, kinulit daw siya. Pero hinahunting ko naman talaga si Pastor Dong. Oh, galing. Hinahunting ka naman pala talaga nito. Hinahunting. Oo, at eto, nagpapa-shoutout si Angelita Bariquez Sarmiento. Paki-shoutout po sa aking Uncle Edgar. They are watching. Salamat po ng marami Yes, sa Uncle US. Edgar. Yun. Yan, pinagpala tayo upang maging pagpapala. Amen po ba? Yes, praise the Lord. Thank you, Lord. Kaya mga ka-daily life sharing, alam, ang ganda ng ating pag-uusapan ngayon. When God steps in, miracle happens. Shout out again to Meron ka pang shoutout? Brother Kang. Oh, From Malaysia. Yes. Hello, Brother Kang, and hello to Madeline. Yes. Jaka sa Qatar. Hello sa inyo dyan, sa mga taga-Qatar. Namimiss na namin ang masarap na pagkain sa Qatar. Yan. Okay, at hello sa mga taga-Abulog, Cagayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man po kayo naroroon. Eto na, aarangkada ulit tayo. Magkakasama ulit tayo Yes. sa ating programa, Daily Life Sharing. Amen. Samahan niyo po kami, mangulit ng mangulit. Alam mo bakit? Proven and tested ng ginagawa ng Panginoon sa ating programa. Maraming buhay ang nababago. Isipin mo, nagkukwentuhan lang sa buhay ng may buhay. Yung kwento ng buhay mo, may nabago. Amen. Ang tindi nun. Sa madalit sabi, kung paanong may ginawa ang Panginoon sa buhay ng mga nakakasama natin dito, ganyan din ang gagawin ng Panginoon sa inyo. Amen. When God steps in, miracle happens. Yes. Pastor Dong, bago mo i-share, meron lang akong gustong basahin dito dun sa Amos chapter 9, 13 to 15. Ito po ay merong kinalaman dun sa inirelease ninyo na message sa amin nitong New Year para sa ating lahat ito, mga ka-daily live sharing. Dahil nitong New Year 2024, napakaliwanag ng natanggap naming mag-asawa. Yung natanggap ko, this 2024, may restoration of all things. Ang natanggap naman ni Pastor Dong ay ito ngayon ay season of supernatural. Wow. Imaginein mo, if season of supernatural, may restoration nga talaga. Yes. Pastor Dong, hindi talaga nagbabangga yung mensahe ng Panginoon sa ating mag-asawa. Amen. Wala yung pagkakaibay, natanggap mo, no? Expect from me. Your children's children will be taught by me. By my wisdom, I created the earth. Wow. Napakaliwanag. At ako naman, ang natanggap ko naman ay it takes faith and courage to pursue, push to finish. Kaya pala, we have to keep on pushing. Why? Because there is a supernatural release this 2024 and beyond. At itong release na ito ng Panginoon, naniniwala kaming mag-asawa, ay ito yung sustainability ng Panginoon at hindi tayo magkukulang. Ayan. Amen. Sabi niya dito sa Amos chapter 9, 13 to 15, sinabi rin ni Yahweh, darating ang panahon, mag-aararo ang magbubukid, habang nag-aani pa ang manggagapas, at maghahasik na ng bini ng ubas ang magsasaka, habang gumagawa pa ng alak ang mag-aalak. Dadaloy sa mga bundok ang bagong alak, at masaganang aagos sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak, at doon sila ay maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at sila'y iinom ng alak. Magtatanim silang muli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko ang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila, at hindi na sila maaalis pang muli roon. Si Yahweh na inyong Diyos ang nagsasalita. Wow! Amen. Dahil si Yahweh na ating Diyos ang nagsasalita, indeed, it won't be long now. This is God's decree. Things are going to happen so fast
Amen po ba? Things are going to happen so fast. Kaya mga ka-daily live sharing, mangulit na tayo. I-share, i-like, i-tag na natin ang napakagandang programa nating ito. Amen. Habang si Pastor Dong ay nag-exhort sa atin, ano ba ang kahalagahan ng paghihintay natin, na paghihintay, paghahanda, ang pagpasok ng Panginoon sa ating buhay ay nagdadala ng himala. Amen. So, written as you verse that you have taken, Pastora May, in Amos chapter 9. Sabi sa verse 15, I will plant them in their land, and no longer shall they be pulled up from the land I have given them, says the Lord your God. Di na sila mabubunot. At sabi nga dito, kapag when the Lord steps in, so ano man ang mangyayari, when the Lord steps in, ito yung tsansa, ito yung pagkakataon na yung sovereign encounter. Pag once pumasok, manghimasok si Lord sa atin, yung encounter, mayroong tinatawag na direct confrontation. Direct confrontation with the glory of God. Bakit? Kasi nung tinawag si Moses, sabi ng Diyos kay Moses na yung lugar na sa Exodus 3:4, yung lugar na inaapakan mo ay banal. Yung lugar na inaapakan mo ay banal. So, nang makita ito ng Panginoon, God called him from the midst of the bush and said, Moses, Moses, pag tinawag ng 2 beses, Pastora, ibig sabihin, ang Diyos nangihimasok. Pag tinawag ka ng Lord, 2 beses, Moses, Moses, maging si Abraham sa Genesis 22:11, but the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. Yan yung confrontation ng glory ng Panginoon. Abraham, Abraham. Yung Exodus chapter 3 kanina, verse 4, Moses, Moses. Dito naman kay Samuel naman, no? Kaya may kita mo nyo po, 2 beses din. Now the Lord came and stood and called us at other times. Ang sabi na naman, Samuel, Samuel. Pag tinawag ka na, unang tawag, when the Lord steps in. Kasi meron pong pagkatawag sa iyo ng Panginoon, tatawagin ka talaga. So sa Luke 22 verse 31, ano namang tawag ng Diyos kay Peter? Simon, Simon. So ibig sabihin, mayroong matinding pangangailangan, mayroong tinatawag na confrontation si Lord na kailangan nating tumugon. Kasi pag pumasok na si Lord sa buhay mo, pag manghimasok na siya sa buhay mo, when the Lord steps in, kung gusto niyong maintindihan ang kilos ni Lord para maghimala, ang una, tatawagin kanya sa iyong pangalan. Isaiah 43 yan, I called you by your name. I called you by your name, di ba? Yan ang sinabi ng Luke 22:31. Maging sa Luke 10:41, sabi na naman ng salita nito, Marta, Marta. Marta, Marta. Mayroon pong tinatawag na mabilisan na kailangan nating tumugon. Kasi mayroong gustong himala na gagawin si Lord sa atin. Mayroon pang isa sa Acts chapter 9 verse 4. Then he fell to the ground. Si Apostle Pablo ito, na dating ang pangalan ay Saul. Kaya then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? So, pag once na merong ganitong ulit-ulit na pagkatawag, ibig sabihin yan, meron pong madiin na gustong gawin si Lord sa buhay mo. Amen. May madiin pong gustong gawin si Lord sa buhay mo. Kaya ang unang gagawin niya sa buhay mo, ipapahayag niya ang sarili niya sa iyo. Ipapahayag niya, I am God. I am the Lord your God. I am the God of your father, Abraham, Isaac, and Jacob. Yan po yung pagkatawag ng Panginoon sa atin. Magpapakilala siya. Pangalawa, kapag when the Lord steps in, meron pong tinatawag na gawain na ipagagawa sa iyo. Sabi niya sa Acts chapter 9, kung si Paul naman, si Paul na tinawag niya kanina, 'di ba, sa Acts kanina,
na si Paul na tinawag niya sa Acts chapter 9 verse 4. Ang pagkasabi niya sa verse 6, arise and go into the city. So meron pong progressive revelation ang Panginoon na gustong ipahayag sa atin na ang pangatlong kailangan natin ay ang magpasakop sa pangalan ng Panginoon. Magpasakop sa pangalan ng Panginoon. Kasi ito yung kailangan nating makita sa ating panahon. Magpasakop. Makita natin yung pasakupin tayo. Arise and go into the city. Kasi when the Lord steps in, hindi lang po miracle ang gusto niyang gawin. Miracle is only just the outcome ng iyong response, ng iyong faithfulness, ng iyong obedience, ng iyong pagtugon sa vision. Yan po yan. Kaya kailangan po ng pag-yield, kailangan nating magpasakop. Yan po, kailangan natin ang tinatawag na pagpapakumbaba para ma-exercise natin ang ating obedience sa Panginoon. At dahil diyan, kapag once na nangyari yan sa buhay mo, nandoon yung pag-yield natin, ay nako, yung release ng healing, yung release ng prophetic destiny, ay doon nagsimula na tatawagin si Paul na ang sabi niya ay, sabi doon na, ang sabi niya sa Acts chapter 9 verse 9 to 12, diba? And he was 3 days without sight and neither ate nor drink. Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him the Lord said to a vision. Ito na po, may gusto siyang vision na ipakita. Ananias, and he said, here I am, Lord. So the Lord said to him, arise and go to the street called Straight and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. Kapag once tinawag ka ng Panginoon, dadaling ka sa lugar intimately na makausap ka ni Lord. O yan. Dadaling ka sa lugar. When the Lord steps in, hindi papayag si Lord hanggang diyan ka lang. Amen? Dadalhin ni Lord sa buhay mo ang salitang vision. Sabi ng verse 12, and in a vision, he has seen a man named Ananias habang nagpipray, coming in and putting his hand on him so that he might receive his sight. Iyan yung prophetic destiny. I-receive his sight para tumanggap siya, bumalik ang kanyang pagkabulag, bumalik ang kanyang pananaw at paningin. Ganyan din sa buhay natin mga kaabangers. Pag merong gustong gawin si Lord, patawagin ka talaga. Kung merong salitang Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, Marta, Marta, hindi po yan basta lang pagkatawag na merong urgency ang Diyos sa buhay mo. Kaya when the Lord steps in, hallelujah, maghanda ka na. Gagawin ni Lord ang hindi kayang unawain ng iyong payak na isip, sapagkat ang mga gawaing gagawin niya ay gawaing mga supernatural, gawaing magdadala sa iyo doon sa lugar na mamamaximize ng Diyos ang buhay mo upang maging pagpapala ka sa mga bansa-bansa. Amen. Hallelujah. Maging pagpapala sa lahat ng dako, mga bansa-bansa. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon, mga ka-daily life sharing. Tunay nga na tinawag tayo, pinili ng Panginoon. Sabi niya, prudent, nasaan ka? When the Lord steps in. Yan, miracle happen. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa bisita natin bakit ngayon? Kaya ganun? Bakit niya kaya when Jesus step in? Oo nga, may hiwaga yan. Siguro step out siya nun. Yan. Hindi naman siguro tayo naglalaro ng step. No, step yes ha. Ito, when Jesus stepped in, yun, miracle happens in the life of our brother from Sapang-Palay City of San Jose del Monte, Bulacan. Siya po ay si Brother Prudent J. Donaire Rosal. Wow, talaga. Parang napanood ko na yung apelyido na yon. Oo, boxer. Sabi naman. At
ating i-welcome ang ating kaibigan, kapamilya, at maniwala ba kayo, ang nag-akay sa kanya ay ang ating OBS Director, si Gabriel Villanueva. Uy, talagang they attract their kind. Oo nga. I-welcome na natin sa ating studio, live via Zoom. Siya po ngayon ay nasa Mindanao. Malalaman natin ang ibang detalye mamaya. Welcome, Brother Prudent J. Donaire Rosal sa Yes. Daily Life Sharing. Amen. Good afternoon po. Hello po, maganda pong hapon at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga kaabangers dyan. Magandang hapon po. Pastor and Pastora, magandang hapon po sa inyo. Yeah. Wow, grabe. Pastor, alam mo, para siyang manager ng bangko. Ayan. Para siyang pastor. Ayan. Para siyang head ng security. Ayan. Ano pa? Lahat eh. Ayoko na. Oo. Yan, sige nga, Kuya Pruden. Dahil ikaw ay nasa lugar ng Mindanao, ano ba ang salita diyan? Hello po, ang salita po dito sa amin ay Bisaya, plain Bisaya. Kasi madami pong kind ng Bisaya, may malalim, may mababaw, may ganun. Iba-iba po sila ng tono. Yan, may lalum or may mababaw. May unto sa tanan. May unto po sa tanan na makasabot, maayong udto kaninyong tanan diha. Talaga. Parang may magtatanan. Huwag kayong magtatanan. Mga Ilocano. Magpaalam kayo. Mga Ilocano, leave the group. Iyan, Pastor. Mga Bisaya, pasok. Mga Yeah. komentarista Bisaya. Ayun. Iyan. Saan po Madami kayo nasaan po kayo sa lugar ng Mindanao? Tagum City po. Nandito po ako ngayon sa Tagum City, Davao del Norte. Iyan, Davao del Sa province Norte. ng Davao. Davao del Norte po. Ganun Nakakatuwa. Sige, shout out. Bumati ka na. Shoutout sa lahat ng mga Bisaya dyan na nanonood. Ayun. Hello po sa inyo dyan. Ikaw. At shout out kay Kuya Vernon Buado, no? Nasaan ba yan? Nasa Melbourne. Ayan, no? See you po. Nandyan kami next month sa Next Melbourne. month, sa February. Ayan. Andiyan kami. Pastor Dong, Bisayang dako man. Taga-tago mo na. Sabi mo, Ilocano left the group, di aalis na ako? Ay, wag. Hindi pwede. Kasi? Kasi mahirap. Mahirap yung trabaho mo. Ano yan? Mangbanat, binat, bunot, bakbak. Oo, kasi ang last mag-bless. Iyan! Sige, Kuya Pruden. Pruden. Ang ganda naman ng intro ni Oo, Pastor. pangalan, di ba? Samuel, Kaya nga, ito. Saul. Pruden. Pruden. Parang prudential eh. Sabi ni Bishop Lapitan, mukhang maraming pera. Ganun pala na he's got the look. Yan. Sabi ni Kuya Darwin Jimenez watching from Doha, Qatar. Ayan. Kuya Darwin, nami-miss na talaga namin ang pagkain dyan sa Qatar. Oo, masarap magluto yan eh. Oo nga. Sige, ituloy na natin ang kwentuhan. Kuya, magkuwento ka nga. Sinong mga magulang mo? Ilan kayong magkakapatid? At paano ba kayong itinaguyod ng inyong mga magulang? Yon. Ayun po. Pwede po bang umiyak? Hindi bawal. Hindi bawal. Actually po, mukha lang po akong may pera pero meron konti. Ganun. Mayaman po. Mayaman po tayo. Pera na lang kulang. Ganun. Ayun. Parating. Parating ka lang. Mayaman siya, Nakaibig pa lang po. Pero parating pa lang. Ayan. Sabi tuloy ni Bishop Joey, kasing gwapo daw kayo ni Pastor Dong. Salamat, Bishop. Salamat. Thank you po. Ayun po. Ang nanay ko po ay si Iderlina Rosal Che or Rosal. Tapos ano po kami, five kami sa aking first father. Then nag-asawa ulit yung nanay ko after namatay yung tatay ko. So bali 6 na po kami ngayon.
Yan. So, sorry po sa aming picture, no? Kasi ano pa po yan, no? Hindi pa po tayo malusog dyan. So, ayun po. Ngayon, medyo malusog-lusog na tayo konti. Ay. Ayan po. Bali-anim po kami lahat magkakapatid. And I am proud to say na pinalaki po kami. Single mom po yung aking, kita niyo po sa picture, no, yung aking nanay. So, bali ako po yung panganay. So, ako yung tumayong parang ano ba, hindi kasi matawag na haligi. Support. Support Yan. sa haligi. Brace. O, yun. Bali ako at tayo yung naging brace ng ating family, no? Kaya, ayun po. At sa atin na bigay yung responsibilidad na medyo mabigat-bigat. Kasi nga, yung ating mga kapatid ay medyo madami-dami. Masipag po kasi yung aking magulang, kaya umabot kami ng ganyan. Pero blessings po yan sa Panginoon, no? Ayun po. Amen. Amen. Ako, may nagko-comment, may bumabati. Yan. Sabi sa Amerika ni Ate Jonalyn, hello, Brother Pruden. Ang ganda naman po ng name ninyo. Meron po sa Bible na be prudent means careful, mahinahon, maingat, at iba pa. Ayaw. Ang kumpleto. Sabi ni Flor de Lisa, sabi ni Flor de Lisa Rojas Raquel sa Tagig, Tisoy. Oh. Hallelujah. Oo. Sige po, ano pa po? Ayun po, actually yung name ko po ay kinuha po talaga sa Bible ng aking mother. So baliin nyo na lang, kinat nyo na lang konti, kaya walang T. O kaya walang shall, prudential. Kasi yung lola ko po, alam nyo naman po nung mga unang panahon, di ba, yung mga ating mga lola, mga, alam mo yun, nangingialam sa apo, ganyan. May sarili silang pangalan, mas magaling pa sa nanay. Buti nga po, kasi yung lola ko po is Prudencia Rosaldo. Okay. So parang, ay nako. So ganyan po. Pero nakama po, very unique po pala yung pangalan ko, no? Wala po akong kapareha. Pag sinerch ko po, wala po akong kapareha. Praise God. So nag-iisa lang. Kaya nabanggit mo, may first father ka. How old are you nung si tatay ay pumanaw? Bali po, galing po ako sa broken family. Parang nag-separate sila. So, nandito na po ako sa Luzon. Nandun na po ako sa Luzon, sa Manila noon. That time na nalaman namin na namatay na yung papa ko kasi nag-separate po sila. So, mga nasa po ako noon, second year high school. Nasa 11, 12, yung mga ganyan po. Then nag-start kasi nga medyo mga kailangan nating bilang panganay, no? Breadwinner, kailangan nating magbanat ng buto. So, kala ko noon, nag-abroad ako sa Manila. Ayan. Nag-abroad ako sa Manila. Nakakuha ako ng opportunity na mag-Manila kasi medyo mataas konti ang rate doon kaysa dito sa Philippines. Kaya yun po. Year 2010, punta po tayo ng Manila. Balikan ko lang, nabanggit mo kanina may second father ka? Opo. Pang ilang kapatid mo doon? Isa lang. Kung anim. Sa huli. So yung una, nakalima muna bago sila naghiwalay ng magulang mo. Opo. 5 ng anak naghiwalay pa? Opo, hindi ko po alam sa kanila. Wag ka mag-alala, si Pastor Dong tatanungin ko, Pastor Dong, wala na kayo, naghiwalay pa sila? Hindi ko rin alam paano nangyari Si Pastor Dong, 8 ring magkakapatid, Hindi ko naghiwalay din. maunawaan Mas marami po sila. Mas po yung marami. first father ko. Yung first father ko is half Chinese. Kaya ka Chi. Yes Si po. HI. Bali po, hindi ko lang po nabit-bit yung aking apelyido na Chi kasi alam mo naman yung mga lola, hindi pala pinasa yung aking yung mga papeles, yung mga ganon. Pagkuha ng PSA, doon ay Rosal Pulong. So hindi na ako nagdalawang isip na dalhin. Yun na lang, dinala ko talaga. Kaya pansin nyo po, yung mga kapatid ko, puro Chi yung apelyido. Kaya lang po yung Rosal. Pero ako, hindi naman big matters para sa akin. Ang kailangan is magkadugo kami. Kasi medyo mahirap po, Luzon, tas Manila. Mahaba pong proseso noon. So, yun na lang po yung... sa inyo para Pastor Brother Broden ay half Chinese. Yes po. Sa amin talaga Chinese. Half Chinese po yung 5 ko. 5 kami magkakapatid.
Mm, Half mukhang, Chinese, ano po. mukhang kuya, sa simula pa lang ng kwento mo, ano na nga, yung apelyido mo, Donaire, mabigat. Baksid. Parang mukhang nakipagpambuno ka kaagad, batang-bata ka pa. Opo. Kumusta ang pagdidisiplina ni nanay kung siya lang yung mag-isang nagtaguyod sa inyo? Ay, naku po. Alam niyo po ba yung hazing? Ako po yung Ah. first time na dumanas niyan. Oo. Oo, kasi panganay kayo, no? Di ba dati mga batang 90s, 80s, mga 80s, 90s, grabe yung Oo. disiplina talaga sa atin, di ba? Lalo na mga sa province area. Kumbaga parang pag nagkamali talagang mauubos yung asin namin. Kaya marami kaming stock na asin kasi pinapaluhod talaga kami ng nanay namin ng asin. Grabe yun. Ay, naku po. Oo. Buti nga po hindi ako nagkasakit sa bato kasi kinakain ko yung asin para maubos, para hindi na masakit sa tuhod. Grabe. Ay, grabe. disiplina. Opo, kumbaga parang talagang noon parang iniisip ko noon na parang grabe naman, pero ngayon ko pong malaki na ako. Literal, malaki na ako. Na-realize ko na maganda yung kanong klaseng disiplina. Ngayon kasi mga bata ngayon, kahit ganunan mo ng mata, kami nung pag ginanon kami ng mata ng nanay na, wala na. Tatakbo na kami sa kwarto. Okay. Bawal sumabat. Pag may mga usapan ng mga matatanda, bawal mangialam. Oo. Pag nagmamaritisan yung mga kapitbahay, bawal kang mangialam. Dandun ka lang. Kapag isang ganun lang ng, wala na, takbo ka na agad. Kumbaga, pagdating sa discipline po ay parang martial law yung nanay ko. Pero hindi po, with love. Hindi po yung parang isasako ka na lang, tapos papaluin ka na parang pusa. Hindi na po ganon. Ibig ko sabihin, yung discipline niya ay strict, pero with love. Yun. Sabi ni Kuya Darwin Jimenez sa Qatar, ramdam ko po ang isang broken family. Masakit sa damdamin kung iisipin. Yun nga. Di nga madali eh. Opo. Talaga. So, Ilan taon po kayo nung nalaman mo na yung broken family na kayo? ano po, yun po, mga, kasi sa simula pa lang, mga grade, mga elementary pa lang po ako talagang may mga away na yung parents ko, ganun. Kasi yung daddy ko po is businessman, kasi Chinese siya. Manufacturer po kami ng mga motor parts. So, busy, gumagano. Yun nga, dahil isa kami yung reason talagang kasi ba't sila naghiwalay dahil sa sugal. Oo, sa sugal talaga. Then, ayun nga, siguro mga 10 years old, ayan, sa 10 years old ako noon na parang hindi na umuwi. Tapos, hanggang sa dumating ako ng high school, second year talaga na nag-start off. First year pa lang, nag-aaway-aaway na sila. Then, naaalala ko pa nga nun, pag nag-aaway yung magulang ko, naghahabulan sila dun sa may ilog kasi sa amin sa likod, naghahabulan sila. Dahil kami noon, mga bata, medyo province kami sa may bundok na area konti. Opo. Tapos, ako mahilig akong mag-curve. Carpenter kasi ako dati nung maliit ako. Hilig ko mga laruan na baril-baril, mga ganon. Laruan ng mga espada. Naalala ko noon, may matibay akong, dahil nga yung tatay ko nagsusugal, nagtatago noon, nagsusugal sila. May lookout pala yung mga sugarol, no? Shoutout sa lahat ng mga sugarol natin, joke lang. May lookout pala yan sila sa may kanto. Tapos, bit-bit niya yung parang samurai kong, samurai ko na espada, no? Kahoy lang. Mahilig nga kami ng mga bata. Bit-bit niya yun. Sinugod niya yung tatay ko. Yung lookout. Hindi ko talaga makalimutan yung lookout. Sabi ng lookout, "Sik!" In Bisaya po, no? Tagalogin ko na lang po. "Sik! Yung asawa mo, may dalang samurai." Sabi niya gano'n. Kung sa Bisaya pa, nagwawara-wara daw ng samurai. Sa Tagalog. Binawagayway daw yung samurai. Takbuhan sila. Nagkasira-sira yung kanilang table na may sapin. Takbuhan sila doon. So, ibig sabihin po, dati pa lang, artista na po talaga kami sa lugar namin. So, dahil nga nag-aaway. Alam niyo po talaga, magulo po talaga ang buhay na wala ang Panginoon. Ang pamilya. Totoo yan. Talaga, kaya laki kaming broken, laking talagang, hindi mo alam kung, kaya noon, sa murang edad po talaga, nagpursige ako. After ko mag-graduate ng high school, pupunta ako ng Manila para mag-anak. Pag-usapan nga natin mo na yung elementary days. Mukhang yung bigat ng pangyayari ng buhay ninyo, elementary pa lang kayo.
Yes po. Elementary days ko po ay sa ano po, doon lang po sa amin sa Barangay Elizalde Elementary, Maco, Davao dito. Dati po, kung may nanonood po dyan, no, Compostela po ang tawag dyan, Compostela Valley. But now, parang na-reform siya kasi siya po ang nahiwalay sa Davao Region. Davao. Kasi ang Davao is nahati po yun sa 4 na province. So ngayon, ginawa na siyang Davao de Oro. So doon po ako nag-graduate, no? Dami kong kaibigan kasi nga po dahil ako ay hindi naman po halata no na friendly ako no, na madami kong kaibigan, madaldal, gano'n. Mostly ang kaibigan ko is puro girls. Buti na lang hindi ako na naging girl. Hindi naman. So mostly po opposite sex po yung kaibigan ko kasi nga mga kababata ko lang din sa bahay. Kasama, alam mo naman sa medyo mga probinsya, halos yung isang mukha lang yung iniikutan nyo. Baka kayo lang hanggang sa lumaki. So parang, ayun, mas marami akong friends na babae. Tapos minsan naalala ko noon dahil nga broken kami noon. Alam niyo po, naranasan ko po yung dahil may bukid kami. Nagtitinda po ako ng pinya noon, yung pinya. Nagtitinda ko po ng pinya. 5 pesos po noon yung isang bilog noon. Pag malaki 15, pag medyo malaki 20. Para lang po meron kaming although businessman kami noon, nag-start na naggulo yung business, naghiwalay yung family ko. Talagang medyo gumapang kami konti. Talagang gumapang, no? So para makabili kami ng ulam, bigas, kailangan kong at the same time nag-aaral, titinda. Naalala ko pa nga kasi yung mama ko ay medyo magaling siya sa luto-luto. Grade 2, naalala ko, grade 2 noon, no? Although kahit may business kami, kasi yung tatay ko talaga, medyo yung suporta sa amin ay kulang. Madami pa naman kami. So, ayun, nagtitinda po ako ng kutsinta, alam niyo po yung may nyog sa taas. Iba kasi yung kutsinta dito sa Manila, doon sa Manila kasi may parang latex sa taas, no? May matamis. O dito sa amin, purong nyug lang na nakakagutom tapos, naman. Bukayo. Masarap po yan sa kape. Tapos, puto na may cheese, tas waffles, kung alam niyo po yung waffles na. Ito nilalako namin. After ko nun sa school, naglalako kami dun sa mga barangay. Mga putik pa yung daanan namin. Kasi talaga? Bata ka, naranasan mo na yan? Yes po. Kumbaga parang early age pa lang talaga, medyo batak na tayo konti sa mabigat na responsibilities. Dahil kumbaga yung salitang no choice. Makikita mo yung mga kapatid mo, maliliit pa nun. Ilan pa lang kami nag-aaral. Nagugutom. Dapat kailangan kikilos tayo. Tama. May isang beses pa nga po nun na halos a month, no? More than 1 month. Wala kaming pambili ng bigas po, pastora. Talaga? Naranasan mo din? Kaya ang ginawa ko noon ay pumunta ako ng bukid, nang harvest ako ng saging na saba. Nang harvest ako sa ibang nang kanina pa. Kung alam niyo po yung sa mga masarap po yan sa bagoong. Baka may friend ako dyan, tignan nyo, kahapon kumuha ako madami. Tapos, yun po, 1 month po kami, naiyak nga ako sa mga kapatid ko ng Delcan. Kasi, syempre, yung mga kapitbahay namin, pinsan namin, may ulam, isda, may sabaw. Ako lang, sinusubo ko sa nila, saging, susubo ko na sabi, huwag ka nang umiyak, ako wala tayong ibang pagkain. Grabe. Yan yung, mo. Kaya, kumbaga parang, grabe yung process, no, ginawa ng Lord. Kuya Pruden, yung kwento mo mabigat, pero ngayon nagkukwento ka, magaan na lang. Yes, pero po, nung dinadaanan mo yan, hindi sigurado ganyan ang kwento mo. Baka malamang sa malamang, ikaw ay humahagulgol sa iyak. Kaya nga po. Ano pa, maliban po dyan, ay nakatapos naman kayo ng elementary? Yes po, nakatapos po. Naitaguyod naman. Sa tulong ng Diyos po. Ano ang unforgettable experience mo nung elementary? Sige nga. Yung nakakatawa. Yung nakakahiya. Meron ka bang kwentong gano'n? Naku, madami po. Dahil nga active ako sa school. Dancer po ako sa school .
So, madami. So, mahilig tayong sumayaw-samayaw noon. Ayan, ang talaga pong nakakahiyaman pong sabihin, strict po kasi. Ayun po pala, no? Ano po ako ng high school, no? Unang bagsak ko dito sa Manila, yung nasa picture. Dancer kasi ako noon. Tapos, di ba po, sa province kasi minsan, kasi whole day ang klase, hanggang 3 to 4 lang. Di ba noon? Kasi hindi kagaya sa Luzon na kalate-kalate. Yung nanay ko nakakahiya. Kasi nga, syempre, alam mo naman, mga elementary, grade 6, grade 5. Syempre, may mga fling-fling ka na, may crush-crush ka na. Yung nanay ko, may dalang pamatpat. Tinaabangan ako sa malate ka lang konti. Malate ka lang konti ng uwi. Inaabangan ako dun sa gate, sa may arko ng school. Sabi ko, mama naman. Lagi niloloko ko nga yung nanay ko, mama naman. Hindi naman ako makakabuntis. Hindi naman ako mabubuntis. Sabi ko sa kanya. Sinusunod niya ako dun sa may dalang kaya, syempre, yung mga, alam mo, yung mga natin, mga kaibigan natin, tukso ako na, ayan, tukso ako na sinusundo pa daw ng nanay, malaki na. Pero, na-realize ko rin na, parang sinasabi lang, mama's boy ako, pero hindi po, talagang more, mas close kami ng nanay ko, kasi nga dahil na panganay ako. Ako yung, kumbaga, parang kaagapay niya, ka-brace niya sa tahanan, kumbaga. Nako, mga ka-daily life sharing, nakita natin na halatang-halata na si Kuya Pruden ay malayang-malaya na. Pero kung titignan natin yung nagiging impact ng problema ng mag-asawa, nakita natin na hindi lang sila ang maghihiwalay, pati ang mga anak ay naaapektuhan. Pastor Dong, pwede bang bigyan natin ng konting paglilinaw ang kahalagahan ng isang mag-asawa na dapat ang anuman ang mga sigalot o sitwasyon para wag madamay ang mga anak, wag humahantong sa paghihiwalay. At nakita mo talaga yung kasalanan, hindi lang yung pagsusugal, kasi ito nagsusugal. Ikaw ang tatay mo naman ay nangapit bahay. Nakita mo yung resulta nito. Paano po bang nare-resolba yung mga ganitong pangit na pangyayari sa isang pamilya? Unang-una, mga kaabangers, hindi malulutas yan dahil sa mga programa ng religion na kinaaniban. So, ang kailangan na malutas, kung gusto nating malutas yan, unang-una, mayroon po talagang pagsisisi na genuine mula sa puso. Pagsisisi na genuine. Kasi, hindi tayo magbabago kung hindi po tayo patatawarin ng Panginoon sa ating kasalanan. Kasi ang kasalanan, ang side effect ng kasalanan ay kaguluhan. O diba? Kaguluhan. So kung wala pong magsisisi, lagi yang may paninisi. Maninisi ka ng maninisi. So pag nagsisi, ay talaga naman galing sa puso, ay talaga naman ang Diyos maglalaan talaga ng pagbabago sa buhay natin, maglalaan. Diba? Sabi nga ng 1 Corinthians 10:13, sabi doon na wala pang pagsubok na dinadanas natin na hindi po natin na mapagtatagumpayan. Sa halip, sabi niya, pag nagdadaan tayo ng pagsubok, sabi niya, kapag dumaan tayo ng pagsubok, ang Diyos ay tapat. God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Hindi niya tayo susubukin nang higit sa ating kakayanan. No? But with the temptation, we'll also make the way of escape. So, sa gitna ng mga pagsubok na yan, magbibigay si Lord ng daan para ikaw ay maligtas, makalaya dyan. Makaligtas, that you may be able to bear it, para ito'y iyong makayanan. At sabi din ng Panginoon sa John 16:33, kaya nga, kailangan na talaga unang-una mayroong pagsisisi, kasi sa sanlibutan, meron kayong, in the world, you will have tribulations. May tribulations talaga, may problema talaga. Hindi po pinangako ni Lord na tanggalin ang problema. Ang pinangako ni Lord, bibigyan kanya ng lakas sa gitna ng problema. Amen. Oo, hindi talaga ipinangakong wala pong kakaharap na problema. Ang pinangako niya ay bibigyan kanya ng lakas
Na sabi niya, be of good cheer. Sabi ni Jesus sa John 16:33, I have overcome the world. Wow. Na-overcome na ni Jesus yan. Kaya, Amen. tama ang title eh. Tama ang kanyang tema. When Jesus stepped in. Yan. When Miracle Jesus steps happen. in. Yung isa sa miracle dyan, yung pag-iwa-hiwalay ay pag-iisahin niya yan. Yan, malalaman natin yan. Mamaya, Kuya Pruden, mayroong humahanga sa iyo. Sabi po ni Brother Ben Manga, nasa Iligan City, Mindanao din sila. Magandang training yan, brother, ang pagtitinda at an early age. Naranasan ko din yan. Yun. Sabi naman po ni Brother Alan Natividad. Brother ba ito o pastor? What does the Bible say about family problems? Kasi most family problems could be lessened if we all allow the instructions found in Philippians 2:3-4. Yes. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Yes. When we adopt the spirit of humility and treat others as Jesus would treat them, we can resolve many of our family and relationship problems. Yeah, right. That is possible kung may salita ng Diyos. Yun. That's impossible if you don't have the Word of God. Yan ang matindi. Dahil sa kakulangan o sa kawalan ng salita ng Diyos, kaya po ito nangyayari. Kaya tayo mga ka-daily life sharing, kailangan dumami po ang katulad natin. Nag-share, nagla-like, nagtatag, laksan natin ang ating loob, kulitin natin ang ating mga kaibigan. I-share natin itong mga ganitong kwento dahil sa pamamagitan po nito ay nakakadagdag tayo sa kanilang buhay para naman sila ay mabago, maayos at mabuo din. At isa pang dagdag, Amen. Pastora, na we wrestle not against flesh and blood, sabi ng Ephesians 6. Ang kalaban natin hindi tao. Ang kalaban natin demonyo. At yung demonyo ng kasalanan na yan, na pinatulan ng tao, doon nagsimula talaga ang lahat ng kaguluhan. Doon nagsisimula. Kaya magbalik lang po tayo lahat sa Panginoong Hesus. Amen. Nako, hindi po kayo nag-iisa dahil merong nagko-comment sa Kuwait. Sabi ni Maria Elisa, ako din po naranasan ko magtinda noong bata pa to help my mother. Oh, Imagine mo yan. Grabe, no? Kaya hindi lugi eh. Kahit bata ka pa, hindi ka kinawawa, anak. Yung kahirapan. Oo. Ano kaya ang idinulot nito? Oo. Dahil lalo na siya ay panganay, mga ka-daily life sharing. Naalala ko- Sabi niya nga, dahil siya ay panganay. Alam mo ba, Pastor? Dahil siya ay panganay. Siya ang bumitbit ng lahat. Oo. Hindi, naalala ko rin, Pastora, noon na kaming maliliit at the age of 9, kailangan naming mag-working student sa iba, sa labas. Kasi wala na kapos na ho ang magulang eh. Paano nila gawing itaguyod pa ang mga anak? Kaya kaming mga anak na lang ang naghanap sa sarili namin. Paano namin itaguyod ang aming mga sarili? Amen. Kaya kailangan talaga rise up. Oo Get nga. up. Yes. Oo. And build up. Yan. Iyan ang mensahe ni Dr. Nida. Yan. Sa ating Building Bridges. Ni Pastora Leadership Nida na Training. ngayon. Oo. Yan. Okay, ituloy natin. Elementary. Nagka-crush ka ba? Yun. Meron pa, meron pa. O yan. Nagka-girlfriend ka ba? Ay, wala po. Wala. Wala naman. Sabi din ni Digna Pinili sa London. Ako din po, way back 8 years old, nagtitinda kami ng donut. Si Papa lang ang tagagawa. Imaginein mo ito. Diba? Hindi kayo nag-iisa. Yes. Marami tayong mga nagtitinda. Amen. Paalala ko lang, Pastora. Kung kayo mga anak, bata pa, ay naranasan nyo ang magtinda, magtrabaho, magbungkal, hindi po yan kalugihan. Hindi. Oo, hindi po yan kalugihan. Kasi ito na, may modelo na tayo. Yes. Okay, ano ang award mo na ikaw ay elementary, Kuya Pruden? Nako po, medyo ano po tayo konti. Webex, elementary po, lagi po ako nasa mga with honor lang. So first time ko pong naka third place sa grade 3. Ayan. Third place sa grade 3. So Matalino. hindi naman po masyado. Hindi naman po masyado. Ano po, siguro mga nasa with honor, mga
nakakarga po tayo sa top 10. Top 10 na yan. Nadadala lang po sa bola yung teacher. nadadala sa kutsinta sa Magsisi ka kaputo. na. Oy, magsisi ka na. Repent. Pinagsisihan ko na po lahat po yun, Pastora. Ikaw kanina ka pa puto kutsinta ng puto kutsinta. Sino kayo magde-deliver sa akin mamaya dito niyan? Talaga naman. Nanggugutom siya. Alam mo naman ako, papakahinaan ko yan eh. Pagdating sa pagkain. Please release yourself from the food. Ay, nako. Okay. High school life. Ano ang unforgettable experiences mo nung high school? High school life po, madami din. No? Kasi high school po noon, dahil nga nag-working student po ako, start ng second year. So, nagtrabaho po ako sa isang teacher ko noon at the same time coach ko po sa table tennis. So, ako po yung naglalaro ng table tennis po. So, sa school namin. Naalala ko noon, hindi ko makalimutan yung bang kasi nga hapon may morning session din hapon. Nag-harvest, nagkataon, Pastora. Naku, magugutom na naman kay Pastora. Pero nag-iisip ako, naku, alam mo, Pastora, kasi nga dahil nga medyo bukid kami, madami yung mga tanim, mga prutas, alam nyo naman, yung Davao region, no? May mga classmate kaming may lansonisan. Lansones. Lansones! May mga lansonisan, Pastora. Naalala ko noon. Dahil nga lunch. Di ba ang lunch is, minsan 11:30, pinapakawalan na kami ng teacher. So kami nagla-lunch kami doon. May parang highland kasi yung school. Shoutout sa lahat ng, sa alma mater ko pala, no? Barangay Rizal National High School. Doon sa taas, kung baka tanong mo yung school, may classmate kami na doon malapit banda na meron silang, nag-harvest sila ng lansones. Kami namang mga kaklase, uy, lansones, yung pala, kala namin malapit. Ang layo pala, Pastor. Pagbalik namin, wala na, pinagalitan na kami ng teacher namin. Di na kami pinapasok. Madami, minsan naliligo kaming ilog. Usually, sa mga... shoutout, no, sa mga kabataan dyan na nagkakating, naliligo ng ilog. Kami, tanghali lang naman. Kasi si Senyas na kami ng ganyan, Pastora. Tatalon sa ilog, sa may bato, tatalon. Tatalon. Gaganon na kami niyan. Dala namin yung baon namin. Punta na kami dun sa may ilog. Ay, nako. Sinyalis na yan. Resenjas kami kasi nga dahil, alam mo na, may mga classmate kaming mga sip-sip. Mama, magkakating na naman sila. Mama, gaganon ako. Gaganon. Kami nandun. Swimming ang alam nun. Sa ilog. Ikaw talaga, alam mo, Kuya Pruden, kanina ka pa. Kanina, gusto ko nang kumain nung sinasabi mo, lansones pa sinabi mo. Kaya nga sabi ko, basta magugutom ka. Alam mo ba, paborito ko yan eh. Paborito rin din kasalukuyan ng lansones ay hindi pa panahon. Nakita ko, sabi ko sa asawa ko, pabili mo ko lansones. Sabi niya, ang mahal pala, 300 ang isang kilo o 350. Kasi bubunga-bunga lang. Sabi niya, hintayin na lang natin yung panahon at mura na yan. Sabi ko sa kanya, alin ang gusto mong kainin ko pa? 350 pesos o lansones? Kaya binilhan ko na lang ng 3 kilo kaysa kainin yung pera. Grabe po dyan, ang mahal ng kilo. Dito pa, parang pa 2 season kasi ang mga fruits dito. May April, then mga bear months. Lansones ngayon Lansones. Opo, ngayon po. Ay, ganon? Pastora Che, tayo na sa Davao. Yan! Medyo mura po ngayon konti. Yan, sige, tayo na sa Davao. Isusulit ko na lang sa ticket. Kuya Pruden, high school, nagka-MU ka na ba? Ay, opo. Medyo alam niyo naman po ng... Hindi siya nahirapang umamin. Hindi kasi po real talk po kasi talaga yan noon. Noon kasi dahil maaga tayong tumanda, di tayo dumaan sa pagkabata, dahil nga sa responsibility na meron tayo. Parang something naghahanap ako ng parang meron bang magki-care, mga ganon. Maagang alam niyo na, maagang
Tapos, syempre dahil parang iba naman dahil puno ng problema nga. Kasi noon, hindi niyo ako makikitang tumatawa. Ganito, tumatawa ako, magaan. Hindi niyo po ako makikitang ganun dati. Kumbaga, sad boy nga kung sa kasalukuyan. Emo. Alam niyo yung emo? Uso-uso yung emo. Di ba? Kita niyo naman itsura ko noon, di ba? Yung pa ganon, mga emo-emo, may mga ganon-ganon dito. So, ganon yung ating mga parang concept noon, nung panahon na yun. Kasi nga dahil problemado ka, masyado ka emosyonal. So, syempre, nagkaroon tayo ng relationship. Uy, alam niyo po ba, Pastora, second year ako. Kasi nga dahil pag meron po akong crush and may gusto, alam po ng nanay ko. Kumbaga siya yung best friend ko kasi. Siya po yung pinapasulat. Hindi ko pa po makalimutan, siya po yung pinapasulat ko ng love letter. Kasi po, ganun po kasi yung bonding namin ng magnanay. Medyo ibang school, sa private school, public school kasi ako. Pag mga private school kasi noon, parang wow, mga ang tatalino, mga matataas, mga ganun ba? So ngayon, syempre nahiya naman ako English. Kasi English puro ay pinasulat ko sa nanay ko ngayon. Alam niyo po ba yung parang Oslo paper ba? Yung matigas pa na hindi naman mabango. Matigas lang na papel nun. Uso pa yung love letter. Gulat siya, nanay ko nagsulat eh. Talaga. Shout out sa'yo kung hindi niya alam. Kung akala niya ako yung magaling mag-English pero nanay ko pala yung nagsulat. Nako. Hindi sila makaget over sa Lanzones. Sabi ni Digna sa London, paborito ko yan. Sabi ni Brother Ben Manga, 60 pesos na lang daw ang kilo ng Lanzones sa Iligan. Sabi naman ni Ate Ula, kalahating kilo na yan dito sa Pasig. Nako, sabi ni Darwin sa Qatar, yan ang kahalagahan ng ikaw ay natuto sa kahirapan. Kung yumaman ka at naghirap muli, di ka na mahirapan kasi alam mo ang kahirapan. Kaya dapat ang mga kabataan ngayon matuto sa lahat ng bagay para kung dumating ang panahon ng maghirap sila, alam nila ano ang kanilang gagawin. Matindi yun. Alam nilang way out. Amen. Okay. Sa madalit sabi, Kuya, nakailang ka nung high school? Mabibilang pa ba sa kamay at sa paa? Ano po bang sabihin live? Nanonood yung girlfriend ko. Hindi po, mabait naman po ako nun. Mabait. Hindi naman ganong kaan. Hindi. Kasi dito may nagpatotoo, wala na sa kamay, wala na sa paa. Grabe, napakarami po nun. Bilang lang po. Kasi dito, ibig sabihin, dito ang MU sa daily life sharing, ang saya-saya. Kasi merong matagal umibig, maraming umibig, et cetera, et cetera. Nako, sabi ni Digna sa London, buti mura daw dito. Doon ay 700 pesos ang kalahating kilo. Nako, 1,400 pesos na ang kilo. Sige, kainin mo yung 1/4 mo, Lanzones. Bibilihin niya na lang din daw. Oo nga, mahal ano. Okay. Sa madalit sabi, Kuya Pruden, nakagraduate ka ng high school. Yes po, opo. By working student. Nakagraduate po ako nun, opo. Kasi nga po, mahirap na po nung high school kasi dahil hindi na ako pupunta pa rin ako ng bukid, pero hindi na ako masyado nagtitinda. Kumbaga parang kumukuha na lang ako ng panggatong, tapos kung ano na lang prutas na. Kung alam niyo po yung sa Bisaya kasi karlang. Pastor, ano ba yung sa Bisaya yung karlang? Dalawa kasi yan, may puti, may pula eh. Gabi? Hindi rin kasi gabi yan, iba eh. Ano? Karlang. Ano po ba yan sa inyong karlang? Kalimutan ko na yan. Tagal ko na wala sa Bisaya. Hindi ko kasi alam, basta yung karlang, yung bang gabing puti na nilalagay sa sinabaw. Pero kasi hindi siya gabi, iba yun eh. Sa amin yan, Amario. Amario sa amin. Yung iba pinapakain sa baboy, di ba? Yes, sa baboy. Gabi daw, sabi ni Ian Vasquez, gabi po. Gabi nga rin, pero ibang iba yun. Puti yun eh. Puti. Ibang variety. Okay. Yun yung aming, kumbaga, pinaka-bigas tsaka mais. Yan. Yun. Naggugutom. Kaya Amario yun pag niluto. Yun, nung nag-working student ako noon, talagang minsan lang ako pumunta pag Saturday, Sunday nung pupunta akong bukid. Tapos, nag-working student po ako noon parang Bombay, parang ganun, lending. Hindi mo siya company, no? Parang individual lang siya nagpapautang, ako lang nagsisingil. So after class, iikot ako dun sa buong barangay namin, naglalakad minsan nakamotor.
para lang makatawid yung aking mga finances sa school. At alam nyo po, Oo. yan po ang Davao de Oro, Compostela Valley is mining area po yan. Madami pong small scales mining dyan. May mga companies din. So, isa din po, naka-experience ko rin po yung umakyat kami ng bundok at kumuha kami ng parang graban, isang sakot, binaba namin. Ang bayad lang po sa amin, 150, pinambayad ko po yun ng project. Hindi ko po talaga yun makalimutan. 150 pesos, buong araw kami naglakad. Siguro shoutout sa mga nakakaalam ng small scale mining dyan, sa mga tunnel area. Siguro may nanonood. Grabe, ano. Alam nila yan. Para lang kumita, no? Opo, pastor, grabe pastor. Doon ko po nakita yung akyatan na ganun. Tapos, syempre, dahil mabundok dito sa amin, liliit na lang ng mga nyug. Ganyan na pag nakikita mo sa baba. Pag nahulog ka sigurado, hindi ka na makikita. Ay, grabe. Opo, second year po ako yata. Second year. Grabe pag-iingat ni Lord sa'yo. Opo, pastor. Grabe talagang... Buhay ka pa hanggang ngayon. Naku, Sa madalit sabi, ang kahirapan ay nakatulong sa iyo para makarating mo ano man ang naabot mo ngayon. Okay, pagdating ng college, kuya, nag-aral ka pa ba ng college? Yes po, bali after ko ng high school, graduate ako dito sa amin. Mga month of October, pumunta na po ako agad ng Manila. So, hindi pa po agad-agad nung nakapag-aral din, nagtrabaho po ako at the age of 15 years old. 15? Ako lang po mag-isa noon sa Manila, no? Kumbaga wala akong kilala, kaibigan. Nagkaroon ako ng contact konti. Yung bali stepfather ko noon, karoon ng konting contact. Kaya napunta ako doon. Nag-aral po ako sa Colegio de San Gabriel, sa Del Monte na po, no? Pero 2013. Yan, 2013 na. So may gap ng ilang years kasi nga nagtrabaho pa tayo dahil yun nga. Ang main goal natin is kaya ako nag-abroad sa Manila. Abroad kasi tagal ko umuwi. Nag-abroad ako sa Manila. Para siyempre mga kapatid ko makapag-aral, makaayos makain, may ma-sustain. Underage. Oo, kaya nagpunta ako. So bali nakapag-aral ako noon is nasa 2013 na. Ayan. Na-encounter ko na po. Nagsiserve na po ako nun kay Lord 2013. Ilan taon ka nun? Ilan taon? Yung nag-aral po ako? Or nag-aral po ako is 17, 18 ako. Oh, okay. Anong course mo, kuya? IT po. Ako po ay mahilig tayo sa mga kalikalikot sa computer. Kaya ang kinuha ko pong course is IT. May natapos niyo po ba siya? Ay, hindi po. Yun po ang medyo malungkot dahil hindi ko po siya natapos. Dahil mahabang kwento and mahabang kwento at nakakalungkot na kwento. Pero yun din po yung nagpalakas sa akin. Kaya medyo may lesson din. Matindi po ang experience nun dahil wala akong kakilala. Short ko na lang. Wala akong kakilala. Yun, nag-aral ako. Dahil nga nahihiya akong humingi sa... nakitira lang po kasi ako noon Diba, nakikitira lang po ako. Ayan, so nahiya akong humingi. Kaya ako ay dumiskarte. Nagpabuo kami ng computer. Pag ginawa kong computer shop, 6 na piraso. Tapos, kami lang din nabuo. Tapos, habang nag-aaral. And, syempre, siguro sa hindi ko alam na dahilan, mayroon sigurong na-inject or meron bang nagsasalita sa akin ng hindi maganda, siniraan ako doon sa tinitiran. Pinaalis ako. At buti na nag-aaral ako noon during that time. Ngayon, buti syempre, dahil friendly time, marami akong kaibigan. Sabi niyo nga po, build connection. Madami akong connection. Madami akong kaibigan. Oo. Nakitira ako doon sa kanila. So, matindi kasi gusto ko magtrabaho tapos habang nag-aaral. Ang problema po, saan naman po ako titira? Ayun po ang pinakamalaking isipin ko noon. Yung kumbaga yung partner ng buhay ko, yung parang pinaka-middle na ako na parang ganito na ba? Munti ko na bumitaw sa buhay. Parang dito na lang ako sa kalingkingan. Kasi nga iniisip ko yung pamilya ko, anong kakainin. Tapos mag-aaral ako. Saan ako titira? Saan ako
wala akong kakilala, wala akong kaibig, wala akong mga kamag-anak na pwedeng makitira muna habang nagtatrabaho, nag-aaral. So, that point talaga medyo hindi alam ng magulang ko. Kasi ayoko silang sabihin kasi nga, yung nanay ko medyo may emosyon dahil yung anak ko, iiyak-iyak dito baka magkasakit pa sa puso. Kaya hindi ako nagsasabi sa kanila ng problema. Ako lang talagang, kumbaga, ako lang talagang pumasan. Kaya nung time na yon ay hindi ako nakapag-aral. Nawalan ako na ulit ng chance na makapag-aral na maituloy yung aking schooling. So, nagtrabaho na lang po talaga. Nag-work na Ay, nako. Pastor Dong, nakita ko sa kanya na dahil sa pangit na pangyayari mula sa magulang, naging responsable siya. Hindi katulad ng iba, no, na nagwalang magulang, magwala na rin ako. Bakit ko magiging pananagutan ng magulang ko? Pero si Proden, ibang klase. Alam mo, Pastora. Sinusulat ko to. Alam mo, Pastora, alam mo, the difference between success and failure is the person. Ang pagkakaiba ng tagumpay at kabiguan ay nagkakatalo yan doon sa pagkatao nung tumanggap ng problema at tumanggap ng pag-handle ng tagumpay. Kaya ang nagpapaiba dyan ay tao. Kasi may mga taong dumanas ng pagtitiis, ginamit nilang tungtungan yung pagtitiis. Meron namang iba na ginamit ang pagtitiis gawing tungtungan nila para lalong magwala. Kaya nasa tao po talaga kasi isa yan sa kailangan natin. Kaya ang simbahan o ang encounter ay napakahalaga niyan. Maintindihan natin bakit natin gawin ang dapat gawin. Yan, okay, Pastor Dong, total nabanggit mo na yung encounter sa Panginoon at napahagingan na kanina ni Kuya Proden. Maaari niyo po bang ikwento sa amin na paano niyo nakilala si Jesus? Ano po, talagang yung parang kumbaga alam niyo yung parang nagsusulat ng libro ang Diyos. Kumbaga may tamang oras. So kasi nga po dahil nga po galing ako sa problematic family. Galing ako sa isang magulong paligid, atmosphere. So dito pa lang po kasi sa province, nagche-church na po ako pero not totally talagang parang na-encounter ko na siya personal. Pero meron, during that time kasi na nag-attend ako ng isang church. Tapos, kumbaga parang, madami kasi akong inatinan po, pastor Madami akong pastora, madami akong mga pinasukang simbahan or religion, inatinan na sekta. Kasi nga parang, meron akong hinahanap, pastor. Meron akong longing na parang, kasi dami akong question Lord. Parang ganun ba? Kasi nga dahil sa murang edad, bakit ganito? Bakit ako? Parang nag-walling ka ba, Lord, bakit naman ako? Mga ganon. So, parang madami akong kumbaga parang naghahanap ako ng kasagutan sa mga katanungan. Ngayon, nung time na nakapag-church ako sa dito sa amin sa may Buwid Content, yung parang nagpa-altar call. May kasama po ako noon sa Kristan. Shoutout kay paring Christian, no? Sa Kristan yung kasama ko. Kasi nga dahil tambay din po ako ng kumbento ng mga panahon na yun. Mga tropa-tropa lang. Tapos, nag-church kami sa isang church. Dito yun sa inatinan ko na. Pero hindi ko pa alam yun. Tapos, para bang, nung altar calling, parang may humihila sa akin papuntang harap na kausapin mo ang Diyos. Although nananalangin naman tayo noon, hindi pa natin na-encounter. Nananalangin naman tayo Pero, ang question is, maiba kasi yung prayer kasi, two-way connection. Habang nagsasalita kang Lord din, may sinasabi sa'yo. Parang gano'n. Although nagsasalita ako ng Lord, bakit ganito? Nagpipray ako, pero parang wala lang. So ngayon, nung pumunta ako dun sa harap, kumbaga parang hindi ko naman talaga gustong pumunta kasi nahihiya ako, pastor Siyempre, first time ka lang sa church, di ba? Nahihiya ka. Tapos may parang gumanan sa akin doon sa may altar, lumod ka, kausapin. Nakikita ko yung mga barkada ko. Siyempre, alam niyo, mga bata, siyempre, natuto tayo mag-bisyo-bisyo konti, mga inom-inom. Yung mga ganun-ganun lang ba? Mga high school life, natuto tayo mag-inom-inom. Di ako nahihiyang sabihin kasi real life, real talk to Natuto tayo mag-inom-inom noon. Siyempre, yung mga kasama ko, kakainom lang namin kagabi. Tapos pagdating doon sa simbahan, grabe yung iyak. grabe yung pagsisisi. Kaya ako din, parang nagulat.
may hangover pa tong mga to. Sabi ko, oo nga, nakakatawa mo talaga. Kasi nga, mga kainuman ko yun. Tapos, may mga hangover pa to. Grabe yung iyak nila talaga sa Panginoon talaga, Pastor. Grabe iyak nila. Ako naman, syempre nung una, pag ganun ko, parang, tingin ko sa kanila, tas mga tao, grabe, bakit ganito sila umiyak sa Panginoon? Bakit parang hindi ako, alam mo yun, parang, bakit iba yung iyak nila? Nung Oo. pangalawa kong attend, doon na pastor, yung bang parang may mainit na malamig dito, parang nangungusap na pala yung Diyos sa akin. Wow. Para siyang, ano bang tawag, phenomena mo, anything na, para bang meron akong naramdaman dito na mainit na malamig dito sa baba. Para bang may gumanon sa akin, may umakbay ba. Yun, doon ko binuhos ko talaga yung iyak ko lahat. Talaga yung halo-halo yung sipon ko, yung laway ko, di ko na anong lasa kasi lumulobo na yung sipon ko. To sobrang iyak ko talaga ng pastora doon sa may altar, grabe. Kasi nga doon ko talaga binuhos lahat eh. Kasi nga sobrang bigat na yung nararamdaman ko. Yung mga tropa, hindi naman, yung mga barkada, di ba? Uy, wala din eh. May problema pa rin pagkatapos eh. Yung mga young age ngayon na parang cool kasi umiinom. Hindi wala yung patutunguhan din eh. Para lang may mga problem, hindi pa rin. Although naghanap ka ng comfort, hindi sa labas. Nahanap ko yung comfort, yung kahingahan nung na-encounter ko ang ating Panginoon. Wow. Amen. Sa kabila ng buhay na experience na mabigat, doon ko po talaga lahat na-release. Alam mo yung parang nakaganong ka talaga na, Lord, andiyan ka pala. Andiyan ka Amen. pala. Na-encounter ko siya nung time na yun talaga. Wow, when God steps in, miracle happens. Isulat nyo nga ulit dyan sa comment box. When God steps in, miracle happens. Nakita natin ang supernatural na pagkilos ng Panginoon. Nasabi mo ba na you had been longing for the embrace of your Father? And then here it comes, our Heavenly Father through His Son, Jesus. Di ko po talaga makalimutan. Power of the Holy Spirit. Tumataas pa yung balahibo ko dito, Pastor. Kaya pag inaalala ko yung time na yun, parang, wow, Lord, salamat. Hindi mo ako pinabayaan talaga. Nung pumasok ang Panginoon, nung humakbang ang Panginoon sa buhay ko, talagang yung milagro, yung changes, yung totally change, totally wipe out talaga po, Pastor. After that encounter with God, what's next? Yes po, then nag-ano na ako nun dito sa Manila, tapos ayun, tuloy-tuloy na po akong nag-serve sa Lord. May mga times na buntik akong makabitaw noon, no, nung kami ako ay nag-aaral nga nun sa college. By the way pala, nung nagsimba ako dito, experience ko, first time ko na-encounter si Lord, experience na yon. After mga ilang days, nagpunta na ako ng Manila. So sa Manila na po ako, doon ko na po talaga in-accept totally si Lord na nagpa-baptize na ako, nag-ministry na ako, gano'n. Sa Manila, sa may Makati po. Ayan. Then, dumating po ako dahil nakitira ako doon sa isang, pamilya sa part din sa church sa Makati. Doon po yung sa San Jose del Monte, Bulacan, Sapang Palay. So kaya ako napunta dyan grabe, saan ako dinadala ng Diyos. Dito ka, kung saan niya ako nilalagay. So, nung time na nasa San Jose del Monte ako noon, Pastora, munti ako ma-backslide noon, Pastor. Kasi nga dun sa college ko nga, di ba, wala akong pamilya, naghahanap ako. Hindi ako ma-backslide noon. Alam niyo po, naghahanap ako ng simbahan. Tapos, nung time na may motor akong ginagamit pa, hindi ko po mahanap. Nung wala na pa akong allowance, wala na akong pera, nakikitira na lang ako, halos wala kami makain, naghahanap kami. Doon ko po nakita yung church. Sipin niyo po yun. Nung may motor ako, hinahanap ko siya dyan, hindi ko makahanap. Kasi nga, wala na po akong prayer life nung nag-aaral ako sa isang SEM. Halos, wala na akong prayer life kasi busy. Kasi nga, dahil nga nahihiya akong humingi ng tuition, pumasok po ako ng scholarship ng 2 years. So, may scholar ako. Pumasok din po ako ng varsity kahit papano. So, varsity po ako sa ping pong pa rin, table tennis pa rin. So, yun talaga yung pinaka-hobby ko. Then, sobrang madaming meetings. Meetings dito, meetings doon, practice dito, tune up dito, dayo dito. So, nawalan ako ng time sa Lord. So, parang sabi ng Diyos na, masyado ka ng comfort .
Parang ganun ba? Parang nakakalimutan mo na ako yung siguro, I say, kumbaga parang yung time na yun parang comfort ka na okay ka na, makakapag-aral naman ako na Mm. parang ginulo. Kumbaga parang, get out to your comfort zone. Grabe. Meron Pastor akong Dom. purpose sa buhay. Parang ganun. Kaya yun, Yan. nahanap ko yung simbahan. Yan. Nakita mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Okay, kuya, teka nga ha. Nakagraduate ka ba ng college? Hindi po, undergrad po ako doon. Dahil di ko po natuloy Undergraduate. talaga po. Okay. Binata ka pa ba? Opo. binata po ako. Pero hindi na po available. Ganun. Baka manood, pagalitan pa ako. Binata pa po ako. Pero hindi na po. Taken. Okay. Ano ang mga ministry mo sa church? Una ko pong ministry po talaga is Tagalinis, Tagaligpit. Yan. Ito po talaga yung natin ministry, no? Tagalinis po ng simbahan natin. And pangalawa po is ako po ay cell group leader po sa church namin. Si cell group po. Cell group leader po sa church namin. At the same time, primary po ako ng pastor. Yan. Po. Tapos, member din po ako ng media tsaka Soundtech. Kaya kami nagka-connect ni Kuya Gab dahil lagi ako sa kanya. Talaga. Galing. Kaya pastora, yan. Minsan po, kumakanta, minsan song lead, minsan ano po. Huwag niyo na po akong pasampulin po. Ayan, nagsa-song lead po tayo. Minsan backup singers. Ayan. Minsan po pag wala po ang aking pastor, ako pong naiiwan, minsan ako po yung pa-preach niya sa church. Depende ako sa mga kaibigan ko dito. Alam mo, pastor, hindi po talaga ako pastor. So, Sino po ba ang inyong senior pastor? shout out po, Pastor June, Eduardo June Ikang. Ayan. Shout out po, pastor. Nakaimpogi at mabait at mapagmahal na pastor. Ayan. Nagpapahinga po siya. Talaga naman. Ayan, galing. Salamat sa pastor. Anak, po. naakay mo ba o naipakilala mo ba si Jesus sa nanay at sa mga kapatid mo? Yes po. Naku, ang haba ng kwento ko dyan, pero paiktitin na lang natin. Pastora, hindi ba na-extend natin to ng 6, gano'n? Alam niyo po, ang galing ng Diyos po, Pastora. Kasi ganito, 2010, di ba, umalis ako sa amin, 2010. Tapos, alam niyo po, kaya sinasabi ko po, nag-abroad ako sa Manila kasi umuwi pa ako 2016. From 2010 to 2016, yun yung first na uwi ko. Then, ito na po yung bahay, pinatayo namin. So, dahil may blessing, may blessing doon. Pagtatrabaho na rin, na idagdag natin konti. Kaya wala akong ipon eh. Sorry. Andun na. So, ito yung bahay dito sa amin. No? Simpleng bahay lang. Basta may bubong at may matutulugan. Okay na yan. Hindi naman ganun kagandahan. Tapos, nasa Lord na ako noon 2013, nasa Lord na ako nun. Tapos sabi ko sa amin, iniwan ko sila dito sa church. May church kasi dito sa amin. Iniwan ko sila. Dito kayo magsampa. So after ilang, syempre dahil nagpapadala ako ng mga damit, yung sa mga kapatid ko, yung mga dress, mga palda, ganon. Nagsisend sila sa akin ng picture. Pero iba. Bakit nasa ibang? Or parang hindi. Tapos matagal nag-report sa akin yung pastor na iniwanan ko. Hindi, matagal na pa silang umalis. Kumbaga parang hindi na nagsisimba. Serve kay Lord. So parang ako naman parang bakit? Ngayon, ginawa ko, Sunday na Sunday, pastora. Kasi noon, syempre naglalakad pa rin. Kahit na kami nun, naglalakad. Sabi ko, merong dyan merong church niyan natin dito sa tapat ng Robinson sa may Purok Cafe. Naglalakad-lakad daw sila pastora. So, Sunday pastora kasi hindi pa naman ganun kaanuhan talaga ng Facebook noon eh. Tatawag ko sila province pa 'yon, walang signal masyado ng internet. Tawag ko sa kanila. Diyan, sige, hanapin niyo diyan, sabi ko. Hindi ko alam din pinaka-exact address. Kung sabi ko meron lang nagsabi sa akin, may mga taga Mindanao na nagsabi sa akin, may simbahan tayo dito sa malapit sa ganyan. Sabi ko, hanap kayo nito. Naglalakad-lakad po sila. Kausap ko sila. May narinig daw silang kantahan, praise and worship.
Pumasok sila. Talagang nilid talaga sila ng Lord na. Amen. Sabi ko, may narinig silang praise and worship na. Tapat ng Robinson, Tagum City. Tapos, pumasok daw sila. Tapos, pinatay ko ng call. So, kasi mag-church na rin kami sa amin. Tapos, pagbalik nun, sabi ko, kuya, nasa kami, ganito, TMPC, blah, blah, blah. Sabi niya, ano daw, yan ang simbahan natin. Sabi ko, tuwang-tuwa talaga. Until now po, nandito po sila. Wow. At salamat po sa Lord. Yung mga kapatid ko rin ay ginagamit na rin sa ministry. Amen. Wow. Kaya sobrang, alam niyo po, pag nauwi ako dito sa Mindanao, kasi syempre, ito, sinasabi ko lang, may mga kaibigan akong, punta ka dito, minsan parang gala-gala, pasyal. Ako po, gusto ko pong pag Sunday, nasa church lang. Kasi nga gusto kong alam niyo po yun, yung bang, sabi ni Jeremiah, as for me in my house, we will serve the Lord. Yung bang, makaharap kayo sa presence niya. Na-enjoy niyo yung presence of the Lord, tapos yakap-yakap mo yung pamilya mo na, ang sarap. Kasi nga, ilang taon ko po yung nilolonging, pastor, kasi ako naglilingkod sa Lord. Lahat sila may pamilya, ako wala, di ko kasama. Kaya pag umuwi talaga ako dito, sinisikap ko talaga wag Sunday, kaming lahat, kami sa altar. Amen. Nako, kuya, merong nagpadala ng message para sa iyo. Ayan, Gabi, paki-play mo nga yan, anak. Hi, Daily Life. Good day. My name is Claire, and I'm the younger sister of Kuya Jay. And my message to my Kuya was, thank you for being a good brother to us. And of course, thank you for being a good leader and a good follower to God. And I'm sure that hindi lang kami yung ini-inspired mo, but also nakapaligid rin sa iyo ng mga youth. And I hope and I pray that marami ka pang matulungan ng mga kabataan. And that's all. Thank you. Yan, kuya. Kayo, and sinurprise niyo po ako, Thank you po. Ayun po, ano po yun namin yan, panganay na babae. Yan. Talaga. Bali pangatlo sa akin. Sa akin kasi may sumunod pang lalaki. Tapos siya naman. May isa pang nagpadala, kaya lang, sulat lang eh. Mamaya ko sabihin yung pangalan. Makinig ka muna. Sabi po niya dito ay, si Jay ay mapagmahal, mahaba ang pasensya. Yun. And he always do his best, especially para sa Lord at sa ministry. Siya yung taong madaling lapitan, Yun. masayahin. Hindi mo makikita sa kanya na may mga problema siya. Obvious nga, napakamasayahin eh. He is also family-oriented. Tama ka. Dahil siya ay responsable. Mapagmahal na kuya at anak, kaya mas lalo ko po siyang minahal. Yun. Grabe talaga. Ang message ko po for him, andito lang ako to love and support you, lalo na para sa gawain ng Panginoon. Whatever trials pa ang dumating, we're going to face them together sa tulong ng Lord. And looking forward sa plano ng Lord sa buhay natin. God bless you. And always, God bless and keep you always. Belated happy 7th anniversary. At sabi niya, I love you. Mula kay Cherry Di Malanta, ang iyong girlfriend. Grabe. Ito'y lagi. Ang apelyido, Di Malanta. Di Malalanta. Ang galing naman ng Panginoon sa'yo. Binigyan ko ng Diyos ng isang babaeng hindi malalanta. Kung merong kanta, Pastora, si Kristo ang sandigan, di malalanta. Sabi ni Weng Molera, grabe po daw ang inyong kilig. Sabi ni Jovencia Aguilar, sa Melbourne, sweet. Ano ang masasabi mo? Alam mo ba, may bisita tayong Koreano doon sa Baguio Convention Center. Sabi niya, ang pag-ibig ni Kristo ay ganito kalapat. Yan. Ang pag-ibig ng Koreano ay ganito kaliit.
Ay, Alin nako. ang gusto mo? Yung malapad o maliit? Ganito lang. Sabi ni Josephine Gonzalez Gatok, China all. Tumigil ka. Huwag ka munang China all. China all dyan. Huwag ka munang magsana-sana all dyan. China all. Sabi ni Bishop Joey, ito'y laging sariwa. Ayan. Sabi ni Jonalyn Cao Ninyalga, napanis ang Aldab. Ano ba yan? Lumipas na sila. Panahon mo naman ngayon. Sabi ni Pastora Tess Baco sa Indang, Cavite, mapalad na lingkod ng Diyos. Yun, grabe, di ba? Mukhang ikaw ay naluluha sa kagalakan. Ito'y laging sariwa dahil binigyan ka ni Lord ng di malanta. Praise God. Ayun po, actually po, blessing po yan siya. No? Talagang, ang Lord kasi talaga matagal na po kami, 7 years. No? Kaya, gusto na naming lumagay sa mas magulo konti. Kaya nag-uusap-usap kami. Sabi ko, totoo talaga yun na gift talaga ni Lord. Kapag meron ka talagang, sabi nga nila, mapalad yun. Find it na favorite wife, kumbaga, soon to be. Hindi pa naman kami wife eh. Hindi ko pa naman. Parang sobrang, hindi ko matawag na swerte, bless. Magkaiba kasi yung swerte sa bless. Bless talaga. Yung swerte, malayo. Yung bless, talaga yun. Bless. Bless na bless. Sabi ni Bishop Joey Lapitan, di malantang pag-ibig. Yo. Tingnan mo yung apelyido. Sabi ni Kuya Jobencio Aguilar, parang bulaklak ng Bagyo, everlasting. Ay, nako. When God steps in, miracle happens. Yeah. Kuya Pruden, bago tayo matapos, anong mensahe mo sa lahat ng mga bumati sa'yo, nagpadala ng mensahe, at sa lahat ng mga nakikinig? Hello po, unahin ko na po yung aking kapatid. Salamat sa yun po talaga yung aking salamat, no? Salamat sa aking kapatid at salamat sa inyo, sa aking pamilya na suporta. Talagang nagpapakabait habang tayo ay nasa malayo. Maraming salamat sa inyo. I love you so much. Lagi kong sinasabi na pag sa church noon, mapalad tayo na kasama natin yung pamilya natin, lilingkod sa Panginoon. Sama-samang nagpupuri at nagpapagamit sa Diyos. Amen. At sa aking girlfriend naman, and kinilig, you know? Salamat sa unending support. Salamat sa talagang suporta. Sa pag-intindi lalo na. Dahil may mga times na busy ako sa ministry. Kumbaga parang ilang days na ako hindi nagti-text Pastora. Pero hindi siya nagrereklamo. Ganun niya ako kama. Yung iba din, bakit? Isang oras lang, bakit di ka nagti-text? Alam niya kasi na, lalo pag busy talaga ako sa church lang, madami akong ginagawa, naglilinis yan. Hindi na siya nandidisturb. Talagang blessing po, Pastora talaga. So, alam mo na yan, love you. Hindi mo na, kumbaga, yan. So, soon, naman yung plano ni Lord sa atin. Soon. And the Lord will make it happen at perfect time. And sa lahat po ng aming tagapanood, mga kaabangers natin dyan. So, shoutout po sa inyong lahat. So, patuloy natin subaybayan. And maraming salamat, kung sa opportunity din, Pastora. Salamat po sa privilege na binigay niyo po sa amin na makapagbahagi ng iyong salita. Sabi ko nga, pag nagkukwento ko, kulang yung ilang oras lang, no? So, kasi from top to bottom, talagang, grabe, ang Diyos po talaga ay, kumbaga, wala tayo sa kinatatayuan natin ngayon kung hindi dahil sa Diyos. Amen. Wala tayo sa kinatatayo natin kung ang Diyos ay hindi humakbang sa buhay natin. Hindi pumasok. Amen. So, yun po. Maraming salamat sa aking Pastor Junicang. Pagaling po kayo. Praying for tuloy-tuloy na recovery. And sa lahat ng Sapang Palay Sense, shoutout po sa inyong lahat dyan. Kay Ninang Rose, sa aking team po, media team, and sa mga music team, shoutout sa inyo dyan. And, sila pong naiwan doon, wala ako. Pero pinapagalitan ko rin po sila. Salamat talaga. Opo, very
Thank you sa inyong suporta, lalo na sa ministry, sa gawain ng ating Panginoon. Sa lahat ng tagapanood, ingat po kayo dyan. Marami pong salamat. And nice to see you po. And again, patuloy po natin suportahan yung ating daily life sharing. No? Napakagandang programa po ito na mas marami pang ma-reach, mas malawak pa rin. Amen. Nako, meron pa ako sa iyong tatanungin isa. Bago yan, sabi ni Joyce Belmonte, God works mysteriously in our life. When God steps in, no one can go against us. Amen. At ang sabi ni Lichi Bakiran sa Malaysia, 2024, lalaki na ang pinapakilig. Kuya, po. Alam mo ba, natutuwa ako kasi kanina habang nakikinig kami sa iyo, nasubaybayan namin yung una, natuto ka magtinda ng mga prutas at ngayon ay nasa IT ka na. At sabi nga sa amin ni Gabi, ay na-meet ka nga kasi ikaw ngayon ay isang vlogger. Ano po? Yan. Maaari niyo po bang ikuwento sa amin yung ginagawa ninyo sa vlogging? Opo, pumasok po ako ng vlogging ministry, no? Kasi nga, alam mo naman, sa mga Christian world, parang konti lang nagbablog. Tapos, alam mo yun, yung bang, pag hindi ka kasi, ngayon kasi pag hindi ka naguhubad, hindi ka sikat. So ngayon parang, sa technical world namin, para halos magka-same lang kami ni Kuya Gab. Kumbaga, kaya ako nag-come up sa mind na sa vlogging ministry, sa church tour, kung aking theme is church tour. Kumbaga, pumupunta pa ako sa mga churches, no? Na mayroong mga sinishare ko po ang kanilang setup sa media, sa technical, parang ganun po. Kasi meron po tayong mga pastor, mga pioneering pastor na nagtatanong sa akin din, parang ang dami nila. So parang nahirapan ko sumagot isa-isa. So ngayon ginagawa ko, nag-come up ako sa mind na mag-vlog ako, mag-tech, parang church tech tour, gano'n na yung mga churches na mga kakilala kong pastor at minsan pa nag-i-invite din sa akin. Sabi ko, sige, features natin yung church nyo. At the same time, evangelism na rin sa kanila. Ay, may church pala sa lugar na yan. Parang ganun din. Number one purpose talaga is for para sa technicalities. Kasi may mga pastor din na hindi naman talaga ma-techy. So at least doon, may basics siya. Although hindi naman tayo pro. Sinasabi, hindi tayo pro. Kumbaga, ibig sabihin, yung basic lang. Mga basic lang na paano patunugin yung speakers, yung mga ganun lang, speakers. Tapos, nag-start po ako dito sa Mindanao. So, sa Mindanao ko po dito nag-start nung last year din. So, nag-vlog tayo dito. So, yung mga churches dito na malalapit, mga kaibigan ko, pinuntahan natin para makapag-share din sa ibang mga, kahit sa mga ibang churches din. Sa TikTok, madaming mga, ako doon na nagtatanong, sabi ko, ginagawan ko na lang ng vlog, yung mga question. Then, at the same time, yung mga soul din na naghahanap ng churches, no? May church pala dyan, sige po. Para pina-plug din natin yung kanilang contact number or kung meron silang page, napaplug din natin sa amin. So ngayon, medyo, hindi pa ako ngayon nakapag-episode 7 na yata. Dahil nga medyo nagkaroon ako ng problem sa camera din. Cellphone lang kasi gamit ko, nahulog. Kaya medyo na ako ngayon. Medyo na stop konti. Pero dito, maybe mga pagbalik ko siguro ng Manila or baka meron akong isang episode dito na napuntahan. Tsaka alam niyo po ba sa pagbablog natin, hindi pa naman tayo kumikita, wala naman kita dyan eh. Wala pa, hindi pa monetize. Kumbaga, dahil napansin lang na isang church yung parang may features ako sa simbahan sa mabundok konti. Nagpaabot sila ng tulong kaya sobrang wow. Kaya yung church doon na kailangan palitan ng mga poste, mga ganun, mga yero. So, provide natin yung needs niya. Sabi ko, okay din. Tawat yun na sa akin, doon na lang. Parang ganun na. Sabay, na lang kasi, sabay parang pasyal ba, ganun. Kaya, galing. Opo. Salamat sa Diyos. Yan, may nagtatanong ano daw po yung inyong blog site? Sa YouTube po. Name ko lang po. Ay, ito po, nakalagay. Name ko lang. Hindi ako, kasi nga, parang lang sa akin. Si-share ko lang. Hindi talaga pang... Yan. Ako, salamat ng marami. Sa susunod, kami naman ang i-vlog. Yes po. Sana po. Amaano natin dyan. Siguro pag-uwi natin. Sabi ni Pastora Tess Bacos, congratulations!
di malalanta. Si Rosal. Kasi Rosal ang apelyido mo. Ang apelyido niya, di malanta. Oo nga naman. Di malanta. Bulaklak mo kasi yan Rosal. Bulaklak. Ang galing. Ang Galing ng rhyme. Pastor Dong, bago tayo matapos, ano po ang parting words niyo sa lahat ng mga nakikinig? Okay, so 'di ba sabi ng Acts 7 verse 23, no? Now when he was 40 years old, si Moses ito, it came into his heart to visit his brethren. Amen. Ulit. Now when he was 40 years old, it came into his heart. Merong word na it came. So yung word na it means IT. It came into his heart, di ba? Ang galing, di ba? It came into his heart. Di ba? Now, when he was 40 years old, it came into his heart, visit his brethren. So, anong ibig sabihin niyang it came to his heart? Hindi yan information technology. Ang word na it came into his heart ay dumating yung pangitain ng Diyos sa buhay ng isang tao. Amen. At yung pangitain na yon ay tinawag na ang tawag niyan ay conviction. Na si Moses ang hinawakan ng conviction. Amen. Si Moses ang nilukuban ng conviction. Si Moses ang pinatungtong ng conviction. Yeah. At yung pagtungtong niya doon, hindi niya tiningnan na siya pala ay prinsipe ng Egypt, kundi ang kanyang inayunan ang panawagan ng Diyos na siya pala ay lahi ng mga Hebrew. Amen. So dahil doon ay talaga naman naging isa siya sa instrumento para pangunahan ang 3 milyon na tao. Amen. Para dalhin sa kanilang pangitain. Yes. Yan. Kaya ito yung ginawa ni Pruden. Yan, ni Pruden. Ah. It came into his heart. Hindi talaga siya malalanta. It came into his heart. It came to his heart. Yeah. Yes. It came into his heart. Bukas mga ka-daily live sharing, the God of Miracle. Ayun. Ang bisita natin ay from Myanmar. Wow. Si Pastor Kiao Zai Ya Fien. Wow. I hope I pronounce it right. He is Pastor Kiao Zai Ya Fien. He is from Myanmar. Bukas po yan at ang real life talk ay yung nag-invite sa kanya. Si Pastor Pat mula pa sa Abulog, Cagayan. Ayun. Yan. Kung ngayon ang pinag-usapan when God steps in, miracle happen. Bukas, the God of miracles. Wow. Amen. Grabe. Yan. Kuya Pruden, bago tayo matapos, maaari mo ba kaming ipanalangin lahat? Yes, lahat po. ng mga nandito sa ating programa at ang bumubuo ng daily life sharing. Salamat po. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat na magpanal minsan pa, Lord, sa magandang pribilehiyo na binigay niyo po sa amin. Lord, salamat na binigyan niyo kami ng blessings every day, Panginoon. Lord, I pray na ikaw patuloy kumilos, magbuhos sa amin ng inyong blessings, Panginoon, yung presensya, O God, na patuloy mo kami ingatan. Ilayo niyo po ang bawat sa amin. Amen. Sa anumang disgrasya, sa anumang kapahamakan. Lord, I pray in the name of Jesus. I pray also, Panginoon, kay Pastor Dong Campoy and kay Pastor May, Panginoon. Lord, I pray, i-bless niyo po sila. Patuloy mo silang gamitin, Panginoon, para sa ikalalawak pa yun na iyong gawain, para sa mas marami pang kaluluwang maabot, Panginoon, ng kanilang programang ito. Ganun din, Lord, kay Sister Rhea and kay Sir Gab, Lord, i-bless mo po sila. Ganun din sa lahat ng bumubuo ng staff, media team ng Daily Life Sharing TV, Lord, I pray, i-bless mo po sila. Nakikita mo ang kanilang mga ministry, kanilang effort, Panginoon. Ganun din sa lahat ng aming tagapanood at taga-subaybay. Lord, ikaw patuloy kumilos sa kanilang buhay. Saan man silang dako naroon, Panginoon, I pray for your protection and blessings and guidance. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Purihin ka in the name of Jesus. Amen. Amen. Talaga naman. Yes, ang mga saya. ka-daily life sharing, ang saya-saya. Yes, habang si Kristo ang nakaupo sa kanan ng ating Ama,
hindi tayo magkukulang. Amen. So, ito ang iyong lingkod, Pastor Dong Campoy. Yan, Pastor May Campoy, nagpapaabot sa inyo ng mainit na pagbati. Bukas muli. Maraming salamat po. God bless us all.